on, people. Sing this to the Lord, that the Lord is our strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. 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 Yes, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Dahil isang katotohanan talaga na kayo po ang aming lakas. This morning, ang word niyo po ay, God will make a way. Thank you, Lord. Isang napakatibay na salita mula sa inyo. Anuman ang amin pong buhay sa ngayon, may problema man kami, kayo po ang gagawa ng paraan upang ang lahat ng yan ay malampas namin. Wala kaming pag-aalala, Panginoon, na ipagkatiwala sa inyo ang lahat ng aming mga dala sa buhay, mga kabigatan ng puso, mga isipin, Lord. Thank you, Jesus, dahil ikaw ang takbuhan namin. At kayo lang talaga ang nagtuturo sa amin ng tama, ng mabuti. Hindi mo kami ilalagay sa kapahamakan, ganun mo kami kamahal. Salamat po. God is in control. God will never fail. I'll open up my eyes, have faith in Him alone. Greater things prepared for me. I am not alone. I am in His hands. I never give it up. He will lift me up and take up my broken heart. I cast my burdens upon Jesus. I cast my failures upon Jesus. All my worries, doubts and fears, He will wipe away all my tears. I rest in His presence, hope in His presence.
Thank you, Jesus. Thank you that we can surrender everything to you. Ikaw po ang nakakaalam ng buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Lord, na ibigay sa iyo ang lahat. Ang lahat ng mga kabigatan na meron sa puso namin at sa isipan namin. Matutunan naming ipagkatiwala sa inyo. Dahil kahit kailan, hindi niyo po kami binibigo. Nararapat lamang, Panginoon, na sa oras na ito, maranasan namin ang tunay na pagsuko sa iyo. At ang tunay na pagsambat, pagkilala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang nalilingid sa iyo, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging tapat kami sa inyong harapan, na ibinibigay namin ang lahat ng bigat, ang lahat ng amin pong mga dinadala, dahil kayo lamang ang makapagpapagaang nito. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Maging tapat kami sa inyo. We honor you, Jesus. We worship you. And we really thank you. We praise your name. I surrender all. I surrender all. I surrender all to you, Jesus. I surrender all. I surrender all. I surrender all to you. Come on, ulitin po natin to. Surrender everything to Jesus. I surrender all. We love you, Jesus. I surrender all. We worship you, Lord. Oh, thank you, Jesus. I surrender all. I surrender all. I surrender all to you. He's in control. He is powerful. God is in control. Amen. He is in control. Jesus is in control. Thank you, Lord, for your power. God is in control. Amen. We love you, Jesus. I cast my burdens upon Jesus. Come on, sing. This is the Lord. Yes, Lord.
We give everything to you, Jesus. We honor you in our life. We love you. We want to give everything to you, Lord. Yes, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. I rest in His presence, hope in His presence, life in His presence. I will remain in You. Thank you, Jesus. Thank you for loving us. We love you. Amen. Manatili po tayo sa presensya ng ating Diyos. Mag-umapaw nawa sa oras na ito ang papurit pasasalamat na tanging sa ating Diyos lamang. Hello. Nawa mga puso natin ay lubusin ng kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon. At salamat dahil sa tulong ng banal na Espiritu, ipinapaunawa sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos Ama. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Ibinigay niya lahat para sa atin. Ang Diyos ay para sa iyo. Ang Diyos ang nag-iingat sa iyo. Ang Diyos ang kumakalinga. Ang Diyos ang patuloy na gumagabay sa iyo. Kaya nawa, sa ating mga puso, nandun yung ating papurit pasasalamat sa kabila ng mga samot-saring mga hamon, pagsubok na nararanasan natin. Nananatili at mananatili siyang mabuti. Hindi nababawasan ng kanyang kabanalan, hindi nababawasan niya ng kabutihan para sa atin. Ang Diyos ay para sa iyo, kaya pagtibayin mo ang iyong pananampalataya, ang iyong pagkakilala sa Kanya. Kaya salamat po, Ama, sa oras na ito kami ay dinala mo, itinipon mo, upang ikaw ay purihin, dakilain, sambahin at luwalhatiin. Dahil ikaw po, Panginoon, Ama, ay banal, makapangyarihan. Lahat ay nanggaling sa iyo. Lahat, Panginoon, ay hawak mo. Kaya lubusan, Lord, kaming nagpapasalamat na meron kaming Diyos na buhay na umaalaga sa amin. Kaya, Lord, punuin nawa ng papurit pasasalamat ang aming mga puso. Alisin anumang pangamba, alisin anuman yung doubt, alisin anuman, Panginoon, yung naglilimita sa amin upang hindi ka mapapurihan. Dahil kami, Lord, ay nilikha mo to worship you. Kaya, Lord, salamat, Ama. Napakabuti mo. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos. At kami, O Diyos, ngayon ay nagtitipon-tipon at nagsasama-sama upang magpalakasan sa bawat isa at marinig, Panginoon, ang iyong salita. At nawa itong mga salita na ihahasik mo, Panginoon, sa pamamagitan ng Biblia. Nawa ang aming mga puso ay i-ready mo. Palambutin mo kung ito man, Panginoon, ay may katigasan. At nawa, Lord, hindi masayang ang iyong salita dahil ito ay tatanggapin namin ng buong buo. Kung ito man ay nagtuturo sa amin, nagtatama sa amin, nawa, Lord, makita mo kaming nagpapakumbaba at hindi nagmamataas. Dahil ikaw po ang Diyos, ang siyang nagtuturo sa amin ng totoo at tunay na landas
patungo, Panginoon, sa iyong kalwalhatian. Kaya salamat po, Diyos, sa iyo, sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang Holy Spirit, ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaan sa mga salita na aming maririnig ngayon. Ikaw po, Panginoon, ang madakila. Ikaw po ang matanghal sa aming gathering na ito. Purihin ka, Ama. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bago po tayo mo po, okay, kamustahin muna natin mga kapatid. Kaliwat kanan, likod harap. Yan, tuwing Sunday lang tayo nagkikita-kita at nagsasama-sama. God bless po sa atin. Isa pong pinagpalang linggo. Kumusta po tayo mga kapatid? Lagi ko po kayong kinukumusta. No? Dahil alam nyo naman po na ang pangungumusta ay somehow maganda. No? Kasi nga, naipapakita mo na nagkikare ka sa iyong kapwa. Okay? Dahil po tayo ay pamilya dito, we care for each other. No? Kamusta po tayo mga kapatid? Kayo po ba ay nasa magandang kalalagayan? Diyan po sa may gawing kanan ko? Mabuti po ba ang nararamdaman ninyo? Salamat sa Panginoon dahil may pinapagaling. Tama po ba si Kuya Chris? Pinagaling na sa kanyang karamdaman at nakasama uli natin siya. Okay. At dito naman po, alam mo, ang laki no? Dito naman sa aking harapang kanan. Kumusta na po kayo mga ladies? Kayo po ba ay naligo ngayon? Yes, kasi mainit po. Kayo po ba ay nasa maganda at masayang kalalagayan? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. At dito po sa gawing kaliwang unahan, kayo po mga ladies at mga nanay, tatay, kayo po ba ay nasa mabuting kalalagayan? Amen, no? Salamat sa Panginoon dahil ang kabutihan niya ang patuloy nag-uumapaw sa atin. Salamat sa Diyos dahil nandyan yung kanyang biyaya. At dito po sa ating kaliwang dulo, kayo po ba mga mamis, ay mga kapatid ko, kumusta po kayo dyan? Okay na po, okay. Salamat po sa Panginoon dahil okay tayong lahat. Alam niyo naman po kapag sinabi natin okay or ayos lang, minsan naman talaga hindi okay. Hindi niyo maluloko. Okay? Pero salamat sa Diyos dahil kaya mong bigkasin, sabihin na ikaw ay okay, ikaw ay malakas, ikaw naman kaya mo sabihin na by faith na ikaw ay pinagbubuti ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil alam mo naman po natin, tama po ba ang ating buhay ay minsan nandun tayo sa mabatong daan, mahirap na buhay, punong-puno ng hamon, punong-puno ng sorrow nga, and suffering. Tama po ba? Minsan ganun po yung ating buhay, nahihirapan tayo, may kakulangan, may sakit. Pero alam niyo po, ang biyaya ng Diyos ay lagi mong tingnan. Dahil kapag tayo ay nakatuon kay Kristo, nagiging malinaw ang ating future kahit na merong unos. No? Nagkakaroon tayo ng direction dahil sa Lord, merong nabubuong pananampalataya. Sometimes we worries, sometimes nandun yung ating mga katatakutan, pero dapat at the end of the day, mas malaki ang pananampalataya mo dahil meron tayong malaking Diyos. Amen po ba? Kaya sa ating po pagtitipon-tipon, magpalakasan po tayo. Hindi po tayo magpapalakasan dahil meron tayong kwentong daladala na kwela or masaya. Sometimes po, kailangan po natin yung kwento na yan. Halimbawa, alam mo kapatid, may sakit ako nung nakaraan, pinagaling ako ng Panginoon. Yeah. Maganda din po yun. Pero ang pinakamaganda po nagbibigay sa atin ng encouragement ay ang salita ng Diyos. Kasi the Word of God produce faith. Amen po ba? Kung gusto mong tumibay ang pananampalataya mo, hindi lang dapat yung experience mo, kundi yung Word of God. No? Sabi kasi ng Panginoon, ano ba ang nagpapatibay ng pananampalataya? Ano ba ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya? Kundi ang Word of God. Okay?
Kaya napakahalaga po sa atin, tuwing nagtitipon-tipon, nagsasama-sama po tayo dito sa church, na andun yung pakikinig po natin. Amen po ba? Ang nakikinig ay mas maraming ano po? Mas maraming alam, mas maraming power, mas maraming knowledge. No? Kaya ang pakikinig po ay napaka-importante tuwing po tayo ay nagkakaroon ng pananambahan. Dahil ang salita ng Diyos ay akmang-akma sa'yo. No? Ibig sabihin, tinakda ng Diyos na dapat ito ang marinig mo. Busy ka. Nagchat-chat ka. Nagsuscroll ka. Nagla-like ka. Nagsishare ka. Yung dapat na word na maririnig mo sana, lumampas na lang dahil busy ka. No? Mga kapatid, every Sunday, maging busy tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Dahil alam niyo po ang pakikinig ng salita ng Diyos ay minsan lang naman natin gawin every Sunday. Meron kayo minsan everyday devotion. Pero ang Sunday service natin ay napakahalaga dahil somehow ang approach nito ay isang, kumbaga, ang approach nito ay corporate. No? Dahil tayo ay pamilya, kailangan natin ng word na para sa pamilya. Amin po ba? Dahil ang devotion ay personal. Pero ang word na ibabato dito po sa pulpito ay para sa lahat na, kasi magkakapamilya tayo dito. Amen po ba? So, mga kapatid, ready na ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Salamat sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng desire. Okay. So, ang ating patuloy na pinag-uusapan ngayon, pasensya na kayo, medyo nawala po yung ating screen dito. No? May nagnakaw po. Hindi, nasira po kasi yung ating projector. Kaya, pagpasensyaan nyo na, dun lang natin maibabato, pero pwede nyo pong tingnan dito sa ating center, kung meron man tayong mga ipa-flash na verse, para makita nyo po dyan sa aking kaliwang dulo. Okay? So kayo naman po nasa kanan, pasensya na po kung may stiff neck kayo. Okay? Pero at least meron kayong screen dyan. So ang ating ngayon pinag-uusapan ngayon, last week at mga nakaraang week, ay unity. Yan. Sama-sama nagkakaisa at pag sinabing unity, hopefully, walang maiwan, bagkus sabay-sabay. Okay, maganda po ba may unity sa family? Napakaganda po nito. Kasi ang unity ay nagpapakita na ang Diyos ang naghahari sa iyong pamilya. Tama po ba? Kaya nga itong unity na ito, mga kapatid, bilang isang pamilya dito sa ating church sa KM, kailangan po natin talaga itong makuha. Kaya mapapansin nyo po, ilang linggo po natin itong pag-aaralan. Okay? So ang share ko po sa inyo ay ang aming pinaka parang tema for unity. At ang tema na ito ay God desires unity. At itong specific na pag-aaralan natin ay yung panalangin ni Jesus. Okay, Jesus prayer. Yan po ay matatagpuan natin sa John 17:13 hanggang 23. Okay? So ngayon, mga kapatid, pag-aaralan po natin to ng verse by verse. And tingnan po natin kung anong makukuha po nating treasure. No? Kung ano po makukuha nating napakahalaga na ma-apply po natin sa ating mga sarili-sariling buhay at sa atin bilang isang pamilya dito sa KM. Okay? So, let's read the Word of God. Basahin po natin. Ito po ay English and then mamaya Tagalog. Okay? So, basahin po natin ang salita ng Panginoon ng meron pong kasabikan at ninanamnam po natin yung word ni Lord. Okay? So, John 17 verse 13.
Verse 13 says, and now, that they may... Okay? Mga kapatid, nakikita nyo naman, no? Dito, pwede kayong tumingin dito. Okay? So, verse 14 naman. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Wow. Okay, may nasingit po nga. Sorry, ano ba yung nasingit na yan? Okay. Okay. Yan po yung palusot ko palagi. Ibig sabihin, hindi lang ako nagka-copy-paste. Tinatype ko talaga yan. Okay. Natawa ako doon. Balikan nga natin yon. Okay. Nag-jogging po kami ni Eliana. Pasensya na po. Okay. Sorry, verse 15. I pray not that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil. Verse 16. They are not of the world. 17. Sanctify them through your truth. And for their sake I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray, but for them also through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Last verse. I in them, and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved me. Okay, so medyo parang ano yun, no? Yung yung vow, no? Yung vow, yung you and me and you, di ba? Parang ganon. So parang pag nababasa natin salita ng Diyos, alam niyo po, every time we read the Word of God, tanggapin nyo na parang iyan ay love letter ng Lord sa atin. Amen po ba? So basahin po natin ang Tagalog naman. Sorry, may naiwan na verse 1. No? Sabi dito sa verse 1, ako na lang po magbabasa. This word spoke Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify your Son. Okay? So sa Tagalog po, mga kapatid, basahin po natin. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. Verse 13, ngayon, ako'y papunta sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin, kundi iligtas mo sila, hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paano isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isusugo. Okay. Na 18. Babasahin ko na lang po ang 18 sa inyo. Okay. Ang sabi po dito sa 18. Okay. Tagalog pa lang ating binabasa, sorry.
Sa verse 18 po, ito po ang sinasabi, kung paano isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon naman, isinugo ko sila sa sanlibutan. I see, nabasa na pala natin to. So, tuloy-tuloy po natin ang 19. At alang-alang sa kanila para sa inyo, upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Hindi lamang sila, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatian ni binigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Okay? Verse 23 po. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Nandiyan po ba yung 23? Okay, sorry. Okay, basahin ko lang ulit po yung 23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Okay? Salamat po sa salita ng Diyos na ibinigay sa atin ngayon. Mga kapatid, ang ating mapag-aaralan ngayon ay isa sa napakagandang sinabi ng Diyos. Ito'y panalangin ng Panginoon. So, ang background dito, mga kapatid, si Jesus, kung maalala ninyo, alam niyo po ba yung tagpong Lord's Supper? Ano yung Lord's Supper? Yung merong mahabang mesa, tapos si Jesus nasa gitna, at mga nasa gilid niya ay mga disciple niya. O, yun po yung Lord's Supper. So, ito ay matapos ang Lord's Supper, na andun yung ang Diyos, binibilinan na yung mga disciple. Kasi nga, malapit na siyang, anong gagawin ng tao sa kanya? Hahatulan, ano pa? Papako sa krus, paparusahan, so malapit na yung oras na yon. Kaya ang Diyos, anong ginagawa niya? Bago yung cross, nagbibilin. Tama ba? Kayo po ba ay naka-experience na merong binibilin sa inyo? Meron po bang ganun naka-experience sa inyo? Halimbawa, wag na lang yung mamamatay kasi nakalungkot naman yung mamamatay eh. Pero alam niyo, maganda din naman din yung fact na kapag meron talagang alam niya sa sarili niya, nakukunin na siya ng Diyos, eh lahat ng mga ibubuka ng kanyang bibig ay napakahalaga sa kanya. Tama ba? So, yung mga kukunin na ng Panginoon, sinasabi yung mga importanteng bagay. Alam niyo po, sila Pastor Sandy, Pastor Vicky, nung sila ay bago kunin ng Panginoon, lagi silang nagpapayo, nagbibilin sa lahat. No? Pero sa iba pa pong bagay, meron po ba sa inyo ang binilinan ng nanay na huwag kalimutan yung sinaing? O ano nangyari? Sunog. Okay? Huwag naman yung parang nasunog na nga tapos sunog pa yung bahay ninyo dahil hindi mo ginawa yung bilin ng nanay mo. Hindi naman sunog. Hilaw naman. Okay, in-anticipate na baka masunog. Kung na natin tuloy ito. Ano pa? Halimbawa din yung magulang mo mag-a-abroad. Meron po ba doon na, meron bang kayong ganun tagpo na nagbilin sa inyo ang mga magulang? No, anak, mag-aral ka na maigi. No, ano naman ginawa mo? Opo, mag-aaral po ako. No, pero pagkatapos nun, bulakbol, tama ba? Pagkatapos nun, wala lang, nagbarkada lang. Alam niyo po, ang pagbibilin ay isang katotohanan na dapat nating tanggapin. Na ang Diyos, meron siya na ibibilin sa atin, ibinilin sa atin. At alam niyo po, mga kausap ng Panginoon dito, mga disciple. Yan. So sa tagpong ito, mga disciple ang kanyang kausap. Kaya gano'n na lang yung sidhi ng kanyang pagsasalita. No? Ito ay
Sa tagbong ito yung bago pumunta si Jesus sa Garden of Gethsemane. Yung Garden of Gethsemane, doon dinakip si Jesus. Okay? So, ibig sabihin, siguro after ng Lord's Supper, nag-uusap sila ang Diyos, nagbibilin, and then after that, ang Diyos sinasabi na ito mangyari sa inyo, may persecution, darating sa inyo ang Holy Spirit, and so on and so forth. Marami siyang sinasabi. And then dito, sa verse 17, nanalangin ng Diyos. Meron po ba sa inyo nakarinig po ba kayo na ang Diyos ba nananalangin? Tapos pinuloso po? Baliw pala ang Diyos. Kinakausap niya sarili niya. Diba? May ganyan mga taong pilosopo, tasyo, tapos niloloko yung ginawa ng Panginoon. Nananalangin daw si Lord, tapos kausap niya sarili niya. Kayo po ba kinakausap niyo sarili niyo? Minsan po, no? Uminom po ba kayo ng gamot? Pag kinakausap mo sarili, medyo parang parang delikado yan. Kasama. Parang naloloko na. Alam niyo po, ang kausap po ng Panginoon talaga dito ay ang God the Father. Okay? Ang God the Father. So, ang Diyos, nananalangin siya para sa mga disciple. Kaya gaano po kahalaga ang pananalangin? Sobrang halaga po ang pananalangin. Even Jesus Christ, siya mismo na Diyos, siya mismo na anak ng Diyos, nananalangin. Nakuha natin mga kapatid? Kaya nga po tayo, ng kanyang mga nilikha at kanyang mga niligtas, at kanyang mga follower, hopefully, tayo ay nagpipray. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Salamat sa lima na nagpipray. Nagpipray po ba tayo? Salamat sa Diyos. Lahat po tayo ay nananalangin. Kaya ito pong panalangin na ito, meron po kasing Lord's Prayer sa Matthew. Alam niyo po yung Lord's Prayer sa Matthew? Alam niyo po yung panalangin na yon? Sino po nakakasaulo nun? Sino po nakakasaulo nun? Yung, sa Tagalog po, Ama namin. Yan. Yan po yung Lord's Prayer. Sa English po ay, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Yan po yung sa Matthew na Lord's Prayer. Pero alam niyo po, technically, ang Lord's Prayer sa Matthew ay tinuro para ipanalangin ng mga disciple. Tama po ba? At hindi panalangin ni Jesus, kundi ng mga disciple. Itinuro, ito gawin mong panalangin, ito ang model ng panalangin. Nakuha natin mga kapatid. Kaya ang tunay at totoong Lord's Prayer ay itong John 17. Yan po ay red letter. Ibig sabihin ng red letter sa Bible ay ang Diyos mismo ang nagsalita. No? Pag ang Diyos ang nagsalita, hina-highlight po nila yan ng color red. Kasi galing po yan sa bibig ng Diyos. Okay? So, makita po natin mga kapatid, na ang panalangin na ito ay ginawa ng Panginoon bago siya ipagkanulo, bago siya ipako sa krus, at bago siya mamatay. Napaka-importante po. Okay? So, titingnan po natin itong mga magagandang sinabi ng Panginoon. From verse 1, nag-jump po tayo ng 13, and hanggang verse 23. Okay? Now, babalik-balikan ko po yung mga verse nating nabasa. No? Sinabi ng Panginoon sa verse 1, siguro Tagalog na lang din ang ating titingnan, no? Sabi dito, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka niya. No? Sabi ng Panginoon, the hour is coming. Pag sinabing hour, yung hour, di ba, o yung oras, ilang minutes po ito? 60 po ba? Yan. Hindi kayo absent yung tinuro ito ng teacher. 60 minutes. Pero pag sinabing hour, hindi po 16 minutes lang. Ibig sabihin, ito yung next event.
Ito ang susunod at significant na mangyayari. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, Ama, dumating na ang oras. Ito na ang susunod na mangyayari sa akin. Ang pinakamahalagang at strategic time na mangyayari sa akin. At alam po natin yung mangyayari. No? At doon po sa ating binasa din sa 13, sinabi doon na, ngunit ngayon, ako'y pupunta sa iyo. Yan. So Jesus ay, anong ginawa niya? Sinabi niya sa Ama, na Lord, Father, ako, darating na ang oras na ako'y pabalik na sa iyo. Babalik na ako sa piling mo. Babalik na ako dyan sa tabi mo. Babalik ako sa langit at upo sa kanang trono sa tabi mo. No? And these ay napaka-importante. Ito yung pinakamahirap tanggapin sa isang tao. Alam niyo po kasi, si Lord, hindi niya lang ina-anticipate na siya ay babalik sa Ama, kundi ina-anticipate niya, siya ay pahihirapan. Siya ay hahambalusin, siya ay hahampasin, siya ay tutusukin, at lahat ng hirap, kutya, ay tatanggapin niya. Tama po ba? No? Napakahirap po nun, yung isipin mo yung kamatayan mo. No? Sa atin siguro, wala pa pong nag-iisip na siya ay mamamatay. No? Maliban lang kung may sakit ka o talagang malala ka na. Minsan naisip mo to. Pero sa atin ngayon, so far, walang isip sa atin na mamamatay tayo. Kasi ang hirap isipin nun, mahirap i-comprehend yun. No? Kaya nga po mga kapatid, ang kamatayan, ang hirap nito i-comprehend. Ang kamatayan or separation ay, alam niyo po ginagawa? Tinatanggap. No? Dahil hindi mo po kayang unawain anong reason ng death. Dahil malulungkot ka. Tama ba? Kaya kung meron man experience ka na may namatay sa inyo, kung nahihirapan kang unawain ito, ang sagot ay acceptance to the will of the Father. Okay? So si Jesus ngayon, naandun yung agony. Tama po ba? Na alam niya, oras na lang, dadakipin na siya doon sa Garden of Gethsemane. Oras na lang, ang iniintay, kaya hindi natutulog si Jesus, dahil alam niya na pahihirapan siya. Dahil alam niya, mamamatay siya para sa lahat ng kasalanan na gawa natin. Amen po ba? So, kaya ang Panginoon, itong sinabi niya, the hour is coming. And then, sa verse 13, babalik na ako sa iyo, Panginoong Ama. Kaya nga po sa atin, no, ang Diyos, makikita natin sa tagpong ito na Jesus fulfilled His purpose and mission. Finulfill ng Panginoon ang kanyang purpose at ang kanyang mission. And alam natin po na ang mission at purpose ni Lord ay wala nang iba kundi para sa ating kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? Huwag po natin baliktarin na ang purpose ni Lord, kaya siya namatay, nahirapan, kaya siya napako sa krus ay dahil meron po tayo nahihirapan, nakahirapan sa buhay. Like for example, wala tayong pera. O kaya meron tayong karamdaman. O kaya sira ang ating family. Huwag po natin baliktarin. Kasi, ang babaw po nun, tama po ba? Namatay si Kristo dahil wala kang pera? Namatay si Kristo dahil may sakit ka? Unang-unang reason kung bakit si Jesus, binigay niya ang kanyang buhay, ginawa niya ang kanyang purpose kasi para tayo ay maligtas sa kasalanan. Amen po ba? Wala nang iba. No? Kaya nga, alam ninyo, yung pagpapala, yung kagalingan, yung matugunan yung pangailangan, yan po ay after mong tinanggap si Jesus.
Okay? Kaya po mga kapatid, kung meron sa inyo tumanggap kay Jesus, tas nagreklamo, kung kailan ako naging Kristiyano, kung kailan ako nagtiwala kay Kristo, kung kailan iniwan ko yung aking nakalakihan na relihiyon, tapos ako'y naging born again Christian, doon pa ako nagkaroon ng problema. No? Mga kapatid, ang katotohanan po kapag tinanggap mo si Kristo, nandun po ang kanyang pagtetest sa iyong pananampalataya. Kaya mayroong pagsubok na dumadating. Malalaman kasi ng Diyos kung totoo ka kapag ikaw ay nanatili at nagpatuloy sa Kanya. Amen po ba? Kasi kung tumanggap ka lang kay Kristo, tapos gusto mo lang yung pagpapala na galing sa Kanya, no? Mababaw yon at hindi totoo yon sa puso mo. Now, balikan natin to. Finulfill ni Jesus ang kanyang purpose nung siya'y nabubuhay pa. Anong purpose ng kanyang, yung naranasan niyang incarnation? Ibig sabihin ng incarnation po, yung siya ay ipinanganak na tao. Okay? Anong purpose po nun? Siyempre, alam naman po natin lahat na to save us. At ang mission niya ay i-reach out ang lahat. No? I-reach out po lahat. Kaya nga po, sa atin po, bilang isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo, tayo po ba, alam po ba natin ang ating purpose sa buhay? Alam po ba natin ang purpose natin sa ating buhay? Natagpuan mo na ba ang silbi mo sa buhay? Yung mission mo sa buhay, nagawa mo po ba? Ano po ba ang buhay ng tao, sabi ng Biblia? Umaabot na lang po ba ng ilan? 70. Okay? Ang 70 po ay maiksi lang. So ang buhay natin sa mundong ito ay kakarampot lang. Pero po, pakinggan niyo po ito, ang buhay natin na kasama ang Diyos ay pang walang hanggan. Kaya pahalagan daw po natin ang mga bagay na pang walang hanggan. Kaya yung purpose po natin ay galing po sa Diyos. No? Galing sa Panginoon. It means, listen to me mga kapatid, kung hindi mo tatanggapin si Kristo, wala kang purpose sa buhay. Ang purpose mo lang ay para sa iyong sarili, ang purpose mo lang ay para sa yung family, at para sa mundong ito. Wala kang divine purpose. Ang purpose mo kapag wala kay Kristo ay mababaw lang. Ang purpose mo kung wala kay Kristo ay panandalian lang. Dahil after mong yumaman at kunin ka na ng Diyos, wala na. Amen po ba? Kung wala kay Kristo, lahat ng kayamanan mo, walang value sa Diyos. Pero kapag na kay Kristo ka, at ginamit mo yung yaman mo para sa paglilingkod sa Kanya, may value ang kayamanan mo. Kaya kung wala ka kay Kristo mga kapatid, wala kang purpose sa buhay. No? Kaya salamat sa Diyos, may silbi ang buhay natin ngayon. Tama po ba? Hindi ka lang mag-aaral. Sino po sa inyo estudyante dito? Daming estudyante. Tama po ba? Kaya, hindi lang po ang purpose ninyo, mga estudyante, ang mag-aral sa school. Kailangan maging significant kayo sa school, kailangan nyo i-share si Jesus. Tama po ba? At ganun din sa mga nagtatrabaho. At ganun din sa mga may pamilya. Nilagay tayo ng Panginoon dyan sa mga yan kasi we need to share the love of God. And that's something na parang different, no? Hindi yung parang yung taong walang pagkakilala kay Lord, ang purpose niya, yumaman. Tapos ikaw merong Kristo, yun din yung purpose mo. Nakibagay na tayo sa mundo, tama po ba? Mga kapatid, iba ang purpose kapag meron ka ng Kristo. Katulad ni Jesus Christ, sinerve niya ang purpose niya nung siya ay nandito sa mundo. And the hour is coming. No? Yung ministry ng Panginoong Jesus ay umabot ng 3 years. And this time, si Jesus Christ, nag-report siya sa God the Father and sinabi, "The hour is coming, Father God, I am coming back to you."
nagawa ko na i-share ang salita mo. Amen po ba mga kapatid? Nagawa ba ng Panginoon na i-share ang salita niya? Nagawa po ba ng Panginoon? Ang sabi sa 14, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. Pero ito, at kinapuutan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. So napakahalaga po yung word ng Panginoon. Alam niyo po si John, ang kanyang book, ang John, ay nasulat decade ago nang nagsulat si Matthew, Mark, and Luke. Ang sinulat ni Matthew, Mark, and Luke ay kwento ni Jesus. Pero alam niyo po sinulat ni John, yung mahalagang sinabi ni Jesus. Doon siya nag-focus. Remember this verse. Naalala niyo po ang verse na ito? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is in the beginning with God. Sino po nagsasalita doon? Si Jesus. Kaya ito, pinapakita ng Panginoong Hesus na, Father God, yung kaligtasan na nanggagaling sa iyo, na sumasa akin, ay maririnig na nila. At ano yung word na yon? God loves you. So ibinigay na daw ng Panginoong Hesus ang kanyang salita sa mundo. Kaya nga po, ang salita po ng Diyos, whether we like it or not, ang salita ng Panginoon, ang kinukutya ng ibang relihiyon. At si Jesus ang binabastos na pangalan sa buong mundo. Maliban lang ang mga Kristiyano at iba pang mga relihiyon. Bakit? Kasi yung salita daw, siya mismo ay kinapuutan. Hindi tinanggap. Nakuha natin mga kapatid? At ito'y sinabi ng Panginoon. Marami nga talagang hindi tatanggap sa Kanya. Pero alam niyo, ang salita niya nagbibigay sa atin ng buhay. Now, sa atin po, balik po natin yung tagpong ito. Kung si Jesus, ginawa niya ang purpose niya, yung mission niya sa buhay, tanungin natin sarili natin, gagawin po ba natin ang ating purpose, ang ating mission sa buhay? Kailan ang plano mo? Parang tinanong, no? Kailan ang plano mong gawin yung purpose mo sa buhay, yung mission mo sa buhay? Lord, eto meron mga Kristiyanong ganito. Lord, bata pa ako. Siguro kapag tumanda na ako. Yan, tama ba? Kailan mo gagawin, mga kapatid? Anong plano mo doon sa purpose at mission mo ngayon tumanggap ka na kay Jesus? Dapat magawa mo yan habang meron ka pang hininga. Habang meron ka pang time. Habang nakakalakad ka pa, habang may lakas ka pa, habang nakakaupo, tumatayo ka pa. Amen po ba? Gawin mo yung purpose mo. Dahil ang Diyos, malugod siya sa mga taong tinutupad ang purpose niya sa buhay. Dahil alam mo, si Jesus mismo, siya mismo pwede naman yung mga anghel ang utusan niya, tama po ba? Pwede naman yung mga bato magsalita para kay Jesus, tama po ba? Para sa Diyos. Pwede naman din yung mga, sabihin natin, yung mga puno, mga nature ang magsalita para sa Diyos. Pero bakit pinipili ng Panginoon na tayo ang magsalita para sa Kanya? Kasi makakahati daw tayo sa Kanyang glory. Amen po ba? Kaya mga kapatid, bigyan mo ng importansya yung purpose mo. Huwag mong maliitin ang purpose mo sa buhay. Huwag mong maliitin yung kaya mong gawin para kay Lord. Amen po ba? Huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Kaya mo dahil ang Diyos ay nasa iyo. You can win your family. Kahit ikaw anak, kaya mong i-win ang iyong mga magulang na hindi pa nakilala sa iyo. Amen po ba? Kahit na ikaw yung pinakamababa sa inyong kumpanya tapos may boss ka,
kaya mong i-win ang boss mo kasi tutulungan ka ng Panginoon. Kahit ikaw estudyante, kaya mong i-win yung teacher mo kasi tutulungan ka ng Panginoon. Kasi when you live your life, na yung buhay mo ay para sa Diyos, ang purpose mo ay para sa Diyos, God will help you. Amen po ba? He will give you wisdom, He will give you strength, and the Holy Spirit will empower you. Amen po ba? Kaya huwag mong maliitin yung kayang gawin ng Diyos sa'yo. Never na pwede mo sabihin na hanggang dito lang ako. Uupo lang ako, pupunta lang ako sa church. That's my part. Mga kapatid, that is not your part. That is only the beginning of your part. Amen po ba? Uupo ka para matuto at tatayo ka para maraming matuto. Amen po ba? Live your life, sabi, to the fullest. Ang pinaka-fullest, mga kapatid, ay in-exhaust mo lahat para sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Minsan ibinigay na natin lahat. Ibinusa natin lahat sa mga estudyante. Yung mga kilay ninyo, sinunog mo na para sa pag-aaral. Tama po ba? Ibinigay mo na lahat. Alam nyo, meron po akong kakilala, matanda na. Lampas na yata ng 60, I think 65 na yun, nag-aaral pa. Nag-aaral pa, sinunog niya na lahat ng kanyang oras, panahon para sa pagtatrabaho at pag-aaral. Bakit matanda na siya? Ibinigay niya na lahat. You live your life to the fullest. Pero ang pinaka-fullest sa Panginoon, naging selfish ka. I mean yung foolish ay F-O-O-L. Ang buhay mo, kapag wala sa Diyos at hindi para sa Diyos, you are foolish. Dahil lahat ng tinatayo mo, kung wala sa Diyos at para sa Diyos, lahat daw yan ay mawawasak at maiiwan mo. Sayang ang buhay. Amin po ba mga kapatid? Kaya sa atin po, ang hamon ay kailangan now is the time. Tama po ba? Ito ang oras at panahon na i-share mo yung word. Kung di mo kayang i-share, pwede naman tayo magtulungan. Tama po ba? Sa umpisa, hindi mo naman talaga kaya eh. Kailangan mo ng katuwang. Kaya nga sa ating pong church dito, we still doing discipleship. Okay? Pag di mo kaya disciple, nandun yung leader mo na siyang tutulong sa'yo para i-share yung gospel. Ang mahalaga, nagtutulungan tayo. Ang mahalaga, nagkakaroon tayo ng growth at training kasi balang araw, ikaw naman ang gagawa. Amen po ba? Pagtulungan natin iligtas sa ang Diyos ang magliligtas, pero pagtulungan natin na makatanggap ang mga magulang mo sa Panginoon. Tama po ba? Pag-isahan natin ito. Yung anak mo na pasaway at di sumusunod sa'yo at sandamakmak na yung mga sermon mo, sinabon mo na, kinula mo pa, meron pa bang iba na para pumuti? Lahat na ginawa mo, wala pa rin nangyari. Pagtulungan natin na i-share si Jesus. Kasi alam naman natin, si Jesus lamang yung nagbibigay ng bagong buhay. No? Pagtulungan natin mga kapatid, we need to share the word just like Jesus. And next thing mga kapatid, ano ba ang sumusunod dun sa panalangin ni Jesus? Sabi dito, Jesus pray for protection. Nanalangin ng Panginoon para ingatan. Sino ang iingatan? Sino po dapat ingatan? Gusto niyo po bang ingatan kayo ng Diyos? O kaya niyo na sa sarili ninyo? Kaya niyo ba sa sarili ninyo? O, simple application ito. Nung umalis ka ng bahay, nag-pray ka ba? Salamat sa nag-pray. Pero pag di nagpe-pray, may oras pa para mag-pray. Ibig sabihin, may tatama ka ng Diyos ngayon. Anything na gagawin mo po mga kapatid, saan ka man pumunta, ano mang gagawin mo, ano mang plaplanuhin mo, sanggunin mo sa Diyos. Mag-pray, tama po ba? Kasi alam natin, sabi ko sa inyo, kaya mo na ba? Hindi. Kailangan mo ng Diyos? Opo. Pero, never mong magawa na mag-pray. Pagising mo, ano nangyayari?
Pagising mo, ano nangyari? Sino ang una mong katagpo? Si Facebook, si Messenger, si Gmail, si email, si Yahoo. Tama po ba? Si message. Mga kapatid, we need to pray. Sinabi ng Panginoon, verse 15, hindi ko inadalangin, kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. No? So alam ni Kristo na merong aagaw. Ang kausap po ni Kristo dito, sino po mga kausap niya dito? God the Father, panalangin niya ito. Sa God the Father, panalangin niya ito na pinaabot sa God the Father kasi yung mga disciple, yung magiging apostol, ay dadayain ng kaaway. Mga disciple na po yun, ha? Pag sinabing disciple, physically, nakita nila si Jesus. Pag sinabing disciple at apostle, physically, na-embrace nila si Jesus. Nahawakan nila ang kamay ni Jesus. Tama po ba? Nakuha po natin? So hopefully, mas matibay sila sa atin. Nakuha po natin? Kasi mukhaan nakita nila si Jesus. Narinig nila mismo sa kanilang tenga si Jesus. Amen po ba? Pero alam ni Jesus na itong mga disciple na ito ay ang puntirya ng kaaway. Amen po ba? Titirahin ng kaaway ang mga disciples. Dadayain ng kaaway. Sinong kaaway? Si Satan. Tama po ba? Dadayain ng kaaway ang mga apostol. Kaya nga dinadalangin ng Panginoong Hesus, iligtas mo sila. Lord, protect them. Guide them. Give them strength. Dahil ang sanlibutan, ipe-persecute sila. Ang mga leader, ipe-persecute sila. At ang mga marurunong, papatayin sila. Kaya dinadalangin ngayon ng Panginoong Hesus na bigyan mo sila ng proteksyon, Ama. No? Alam niyo po, ganun din naman din ang dalangin sa atin ng Panginoon sa panahon natin ngayon. 17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Kung paano isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon naman, isinugo ko sila sa sanlibutan. Kaya nga po sa atin mga kapatid, napakahalaga po sa atin sa part na ito na ikaw mismo, malayo ka pa, 2,000 years ago, nanalangin na si Jesus para sa iyo. Pinalalangin ka na ni Jesus. Si Jesus, ang isip niya ay ikaw. Dahil alam niyo po ang panalangin ay hindi lang para sa mga disciple at mga apostol, ang sabi ni Jesus, para din sa mga sasampalataya sa akin. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoon ay nagbigay na, nagpauna na ng panalangin para sa atin. Dahil po ang kaaway ay hindi natutulog. Ang kaaway ay patupatuloy. Ang kaaway ay puntirya, ay tayong mga mananampalataya. Dadayain. Ang kasangkapan po ng pagdadaya ng kaaway ay ang puso mo. Dahil alam po ng kaaway na ang puso ay tuso. Yan po yung kanyang dadayain. No? Ipapakita sa iyo maganda ito. Tapos ilalagay sa puso mo, ay gusto ko to. Kaya madadaya ang isang mananampalataya dahil ginamit ay puso. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon we need to live by the Spirit. Hindi by heart. Tama po ba? Maganda pakinggan yung by heart. Mukhang nakakapukaw ng yung atensyon, yung galing sa puso ko yan. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda daw, galing sa banal na Espiritu. No? Diyan tayo pinoprotektahan ng Panginoon dahil ang Holy Spirit ang siyang tumutulong sa atin. Amen po ba mga kapatid?
And this is our great responsibility when it comes to protection. Ito yung pinakadakilang dapat natin gawin, mga magulang. Dito sa ating church, dahil tayo ay pamilya. Huwag lang natin protektahan ang ating pamilya sa mga pisikal na bagay, sa mga financial na bagay. Tama ba? Tama nga naman. Napanatag ka kapag ang pamilya mo ay nasa maayos na kalalagayan. Tama po ba? Panatag ka. Wala naman pong problema doon. Pero mostly po, ang mga magulang, yun lang ang iniisip. Ang iniisip, bigyan ng magandang buhay. Maging maayos. Magkaroon ng shelter, bahay, lupa, kayamanan. Magkaroon ng future ang mga anak. At na-neglect na ang spiritual na protection. No? Mostly, puro physical protection lang tayo. Lord, bigyan mo kami ng ganito. I-provide mo, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Pero never nag-pray na, Lord, ilayo kami mula sa gawa ng kaaway. Amen po ba? Kailan nyo pinag-pray? Kailan natin pinag-pray ang ating mga anak, kapamilya, mga nanay, tatay, na ilayo sila mula sa gawa ng kaaway? Kailangan po natin gawin yung katulad ng ginawa ni Jesus. Kailangan po magkaisa po tayo na pinapanalangin po natin ang ating kapamilya na protektahan tayo mula sa mga spiritual, kadiliman na nanggagaling kay Satanas. Amen po ba? Now, dito sa verse 17-19, Jesus prayed for the disciples that they may continue to grow in holiness and to be used by God. Ano ba sinabi dun sa 17-19? Ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ibukod. No? Sa pamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan, kung paano mo isinugo ako sa sanlibutan, gayon naman, isinugo ko sila sa sanlibutan. Ayan. And then, sabi dito, sa 19, at alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Okay? At ito ang sa 18, kung paano isinugo mo ko sa sanlibutan, gayon din naman, isinugo ko sila sa sanlibutan. So sa ating mga kapatid, ang gusto ng Panginoon ay mamuhay tayo sa katotohanan. Sino po ba ang katotohanan? John 14:6. Si Jesus ang katotohanan. Tama po ba? At yung katotohanan, alam niyo po, si Jesus at ang katotohanan ng kanyang salita ay nagdudulot sa atin na tayo ay maging malinis. Amen po ba? Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid, i-pursue natin, ituloy-tuloy natin na tayo ay kumilala sa ating Panginoon. No? I-pursue natin yung holiness. So, ang Panginoon pinanalangin ng mga disciple ay magpatuloy sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ay na kay Jesus. At ganun din naman po tayo naniniwala kay Jesus, tayo mga follower ni Jesus, kailangan magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Para tayo ay magamit niya. Magpatuloy tayo mamuhay ng may kabanalan. Magpatuloy tayo ng mamuhay na sa katotohanan. Dahil kapag ginawa po natin yon, mas nagagamit po tayo ni Lord sa kanyang ubasan, sa kanyang ministeryo ng makapangyarihan. Amen po ba? Kasi alam niyo po, at the end of this life, the body will return to dust. Tama po ba? Ang katawan ay babalik sa alabok. Pero ang spirito at kaluluwa, kanino po babalik? Kanino po babalik? Kay Jesus. Kaya i-glorify mo si Jesus sa katawan mo, sa kaluluwa mo at spirito mo dahil ang Panginoon ay malugod, natatanggapin ka sa Kanya at ibibigay ang para sa iyo. Amen po ba? Kaya po alam niyo po, ang ating pagpapatuloy sa ating pananampalataya at kay Jesus,
Kaya po natin ginagawa ito, nagpipray po tayo, nagsasama-sama tayo, nag-church po kayo, kasi ang ating pong puso ay para lalo pang makilala natin si Jesus. Tama po ba? So habang ito, listen to this, habang nakikilala mo si Jesus, ano ang susunod mong gawin? Anong susunod mong gawin habang nakikilala mo si Jesus? The next thing that you need to do is to serve Him. Dahil kapag dinatnan ka ng Diyos, na walang ginagawa para sa Kanya, ano pa yung ginagawa mo ngayon? Nagtitiis ka, bis na pwede ka naman matulog dahil pagod ka kagabi. Tama po ba? Pero ngayon, nasa church ka, nagsisimba ka. Hindi ka nag-church, hindi ka nagsisimba para maging masaya ka. Tama po ba? Kaya ka nandito kasi gusto mong makilala ang Panginoon at gamitin ka niya. Kasi mababaw yung parang, ay, mag-church ako para maging masaya ako kasi ang lungkot-lungkot sa bahay tapos dami naman problema. Alam niyo mga kapatid, sa mundo, sinasabi nila, inuman tayo para makalimutan natin ang problema. Eh, hindi naman din mawawala ang problema. Tama po ba? Eh, ganun din ang pag-church. Punta tayo sa church para makalimutan natin ang problema. O kahirapan, o anumang mga samot-saring sa buhay. Para makaiwas kay mister, para makaiwas kay misis. Mga kapatid, mababaw yun. Kailangan magkaisa tayo na kapag tayo pinursu natin yung relationship natin kay Lord kasi meron tayong gagawin. Amen po ba? This is learning. This is training. This is discipleship. Tama po ba? Kasi meron tayong buhay na dapat nating gampanan. At yung buhay na yon ay ang pagsunod natin kay Kristo. Kailangan po natin pagkaisahan po ito. Amen po mga kapatid? Okay? And we need to grow and continue to grow. Now, sa tagpong ito mga kapatid, sa verse 20, Jesus also prayed for future believer. Tingnan po natin to sa verse 20. Sabi po dito sa verse 20, sasaglitan ko lang po ito, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi. Okay. So katulad na sinabi ko kanina, bago pa tayo maging tao, 2,000 years ago, pinag-pray ka ng Lord. Ang isip ng Panginoon ay nasa iyo. Amen po ba? Kaya take heart mga kapatid. Tataga mo yung kalooban mo. Tataga mo yung pananampalataya mo. Nagsisimula pa lang ang Panginoon, kapag nagpatuloy ka, may gagawin siyang dakila sa buhay mo, sa iyong family, at sa mga ibang aspeto sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Now, and then, so Jesus also prayed for future believer. Next thing, makita po natin na Jesus repeated prayer. Ang paulit-ulit na ipinagpipray ni Jesus. Pag paulit-ulit po ba, ano po ba yon? Importante or makulit lang talaga si nanay? Importante. No? O yung ilaw, yung ilaw. O yung ilaw, yung ilaw. O yung plancha, yung plancha. Di ba? Paulit-ulit si nanay, tatay. Lahat ng mga paulit-ulit, ibig sabihin napaka-importante sa isang tao o sino man yung nagsasalita. Amen po ba? Amen po ba? Kaya si Jesus, sa panalangin na ito, sa tagpong ito, sa John 17, verse 21 to 23, meron po tayong mababasa dyan. At ano yon? That they may be in one. That they may be all in one. May kasamang all. Bakit pinagpipray ng Panginoon ito? At sabi pa doon, sa ibang, nawala ako. Sa ibang version ng verse, o dito sa Tagalog, sinabi to, Ama, maging isa nawa sila. And then, sa 23, okay? Tingnan natin sa English po.
Para medyo ano tayo. Kasi nahihirapan na po ako sa Tagalog eh. Medyo ano talaga ako, Englishero talaga ako eh. Okay. Mahirap din po sa Tagalog eh, sorry. Okay. Sabi dito sa 21, tingnan po natin sa English po Okay, 21 hanggang 23. Sabi po dito, that they all may be one. Number 1 na sinabi ni Lord, one. As you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us. Pangilang beses na po yung one? Pangalawang beses na po yung one, no? And 22, and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, even as we are. Pangilan na po yung one? Pangapat na po. Okay? Verse 23, I in them, and you in me, that they may be made, ito merong ibang word, perfect. Sabi dito, made perfect in, pangilan na pong one? Panglima, and that the word may know that you have sent me and have loved them. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po yung unity sa ating mga mananampalataya. Sobrang crucial po ng unity. Pero alam niyo po, kung babalikan natin history ng church, ay maraming disunity. Tama po ba? No? Kasi alam niyo po, maraming pagsubok nung unang time na nabuo ang church. Kasi meron silang mga nakalakihan, yung mga Greek, mayroong reklamo sa mga Hudyo, at yung mga Hudyo, may mga reklamo sa mga Greek, and samot-saring mga reklamo, kaya talaga hindi magiging isa. Pero alam niyo po, nagbibigay sa atin ng isa, sino po yon? Si Jesus. Amen po ba? Wag nawa ang ating pagkakaiba ay doktrina. Okay lang po ang pagkakaiba kung sa mga minor lang. No? Pero sa doktrina, dapat hindi tayo magkaiba. Ang church ni Jesus, o ang church na tinatawag na born again, Protestant, ano pa ba mga tawag sa atin? Evangelical, Baptist, yung mga church na po yan ay ang kinikilala at doktrina niyan ay si Jesus ang Diyos at wala nang iba. Yan po yung foundational, pinakadoktrina natin ng ating pananampalataya. Now, yan po yung dapat hindi maiba. Okay lang na maging iba-iba tayo sa mga kasi meron tayong mga kanya-kanyang experience, tama po ba? May mga iba-iba tayong mga kinalakihan. Merong iba-iba tayong mga pananaw. Amen po ba? Iba-iba ang ating ugali. Iba-iba yung ating nakalakihan nung tayo bata pa. Kaya hindi po talaga magiging perfect ang ating unity. Okay? I mean, yung isa lang yung ating isip. Pero alam niyo po, sa Panginoon, in the Spirit and in love, we are perfect unity. No? Dahil yan sa gabay ng Holy Spirit at dahil yan sa salita ng Diyos. Merong unity. Amen po ba? Now, sinabi doon, ang unity or one ay ang pinaka-word na binigkas ng Panginoong Yesus ng paulit-ulit. Now, and then sa pinaka-last, dito sa verse 23, meron dong perfect in one. Now, yung perfect na yon, hindi ito talagang pagiging perfecto. Yung parang ikaw totally namuhay ka ng walang kasalanan. Hindi po yun ang pinag-uusapan doon. Ang perfect, in the Greek word, patungo ng English, ang translation po noon ay complete and matured. So, ang pinag-uusapan po dito, probably ay maturity. No? Maturity. Ano yung dapat pinapamature, mga kapatid? Pastor, yung immature. Anong pinapamature? Yung ating karakter. Yung ating mga pananaw. Tama po ba? Yung paano tayo magsalita. Yung paano tayo kumilos.
Yung paano tayo mamuhay. Yan yung dapat mag-mature. No? Yan dapat yung maging complete. Yan yung dapat mabago. Yan yung dapat mag-improve. 10 years, dating 10 years ago, kumusta ang pagsasalita mo? Nung 10 years ago, pastor, palamura ako. Ngayon, nakalipas na yung 10 years, English na yung mura ko. Naman natuto na ako mag-English. Musta, nagmumura ka pa rin ba? Nagmumura ka pa rin ba? Nasaan yung maturity? Nasaan yung perfect in one? So, ang gusto ng Panginoon, para daw tayo maniwala, ang mga tao kay Jesus, dapat tayo mga tumanggap kay Kristo, ma-prove sa pagkakaroon natin ng magandang pag-uugali. Pananaw, pananalita, mga pagkilos natin. Tama po ba? Kung katulad ka pa rin ng mga taong hindi Kristiyano, ginagawa mo pa rin ang mga ginagawa ng mga hindi Kristiyano at ikaw Kristiyano, anong pagkakaiba mo? Ano mangyayari sa mga tao? Malalaman na Kristiyano ka, pero ito ginagawa mo, ano mangyayari? Kukutsain nila sino? Hindi lang ikaw, kundi si Jesus. Yan ba ang mga Kristiyano? Yan ba ang mga born-again Christian? Tama ba? Yan ba ang ginagawa ng disciple ko no, ni Jesus? Si mga kapatid, para daw din naman din makilala ng mundo si Jesus sa pamagitan mo. Amen po ba? Kailangan magkaisa tayo sa layunin ng Panginoon na ipakilala siya sa mundo sa pamamagitan ng pagkakaroon at pamumuhay ng may pagbabago. Amen po ba mga kapatid? Are you becoming like Christ? Naaalis ba yung mga masasama at magagaspang na ugali? Yung pakikitungo mo sa anak mo, sa asawa mo, nagiging ayos po ba? Yung pananaw mo, puro ka na lang worry, puro ka na lang fear. No, lagi mong iniisip yung parang wala. Lagi mong iniisip yung parang ikaw ay kawawa. Lagi mong iniisip na ikaw ay mahirap. Alam niyo po, ang pag-worry, kasalanan din po yun. Dahil utos ng Panginoon, do not worry. Kumusta po mga kapatid? Sa iyong mga gawi, no? May pagbabago po ba? Dapat may pagbabago kasi ikaw ay na kay Kristo. Ang tawag po doon sa proseso na yon ay sanctification. Dapat nagkakaisa po tayo mga kapatid. Kung pinag-iisahan po natin na baguhin tayo ng Diyos, makikita ng mundo na si Jesus nga ang tunay na sent son. Dahil ano? Makikita nila si Jesus sa'yo. Kaya hindi mo nawiwi ng parents mo kasi sa bahay tamad ka. Sa bahay, nakahilata ka. Kaya hindi na-encourage yung parents mo kasi bagsak ka sa iyong grades. Kaya walang giliw sa'yo ang parents mo kapag sinabi mo, Mami, mag-church tayo. Mag-church tayo, ikaw nga, kating ng kating sa school. Tama ba? Kaya wala tayong nawiwin kasi yung action natin ay iba doon sa ating sinasabi. Pa-Jesus tayo, pero sa ating mga gawi, parang walang Jesus. Christian unity is to grow into maturity. And kapag ito nangyari, sabi po dyan, the world will know that you have sent me. Kaya alam niyo po sa atin po, bilang mananampalataya ng Panginoon, ang unity, listen to this, ang unity, kasi may shinare si Jesus na glory. Makakabahagi ka sa glory ng Panginoon. Makukuha mo yung glory ng Diyos kapag tumanggap mo siya. Kaya magkakaroon tayo ng united tayo sa Diyos. Tama po ba? Kaya tanungin ko po, ang mga tao po ba na hindi kikilala kay Jesus, united po ba sila sa Diyos? Bakit? Dahil yung shared glory, wala. Amen po ba? Yung share na holiness, wala.
Yung forgiveness, wala. Kasi outside Jesus, nothing. Dead. Amen po ba? Pero in Jesus, my glory. Dahil ito'y binahagi na ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang mga tao mapapahamak, ang mga tao makasalanan, kaya sila ay mapapahamak at mapapunta ng impyerno. Ito gagawin ko, I will share the world, my glory, and I will share my salvation. Tama po ba? At kapag yung share ng Panginoon na yon, ay tinanggap natin, makikiisa tayo sa Diyos. Ito yung totoong unity. United ka kay Lord kasi ang Diyos, pinatawad ka na. Ang kaaway po ba? Pwede po ba natin sabihin na iisa tayo kapag may kaaway ka? Di ba minsan ang kaaway, lahat ng sasabihin mo, ayaw niya. Tama ba? Kapag kaaway, lahat ng iniisip mo, kabaliktaran sa kanya. Lahat ng gagawin mo, kukutsain ka niya. Tama po ba? Walang unity, pagtatalo at disunity. Tama po ba? Pero kapag tayo ay na kay Kristo at ang kanyang salvation, glory, at ang kanyang forgiveness, love ay nasa atin, tayo ay tinatawag niyang anak niya, kaibigan niya, at mga pinili niya. Amen po ba? Kaya lahat ng kay Kristo ay para sa atin at lahat ng ginagawa ni Kristo ay dapat din natin pahalagahan. Amen po ba? At lahat ng ginagawa mo sa Diyos ay dahil nakihati ka, binigyan ka ng Panginoon para magawa mo yan. Amen po ba? Sinabi ng Panginoon, ito ang privilege ng pagiging anak, ibibigay ko sa iyo. Ito ang privilege ng pagiging disciple ng Diyos, ibibigay ko sa iyo. Ito ang glory ko, ibibigay ko sa iyo. Ito ang love ko, ibibigay ko sa iyo. Binigay na lahat ng Panginoon. Kaya tayo nakiisa sa Diyos kasi dahil sa kanyang effort at hindi dahil sa atin. Amen po ba mga kapatid? Kaya alam niyo po, at the end of the day of this life, kumusta ang pakikipag-isa natin sa Diyos? May nabago po ba? May nagawa po ba tayo? Naranasan po ba natin ang Panginoon? No? Yung kagustuhan ng Diyos na ikaw ay, tayong lahat ng mga mananampalataya, yung kagustuhan ng Diyos na tayo ay sama-sama, iisa. Ito po ba ay nangyayari? Kasi alam niyo po, yung kagustuhan ng Panginoon na tayo maging isa, ang gusto ng Diyos, lahat tayo will go and grow into maturity. Nakikisa po ba tayo doon? O you parang set aside yourself. Dito na lang ako, Lord. Ito na lang yung gagawin ko sa church. Alam niyo po mga kapatid, hindi tayo magiging united talaga niyan. Kailangan, if this is the Lord's direction, we will go this way. Hindi parang, pasensya na pastor, dito ako eh. No? Mga kapatid, kung ito yung direction ng Panginoon sa atin, together, as one, we need to do this. Kaya alam niyo po, simpleng application, yung tipong ganito. Meron po tayong ginagawang TSG, join po tayo doon. Tama po ba? Kasi yun po yung nagbibigay sa atin ng maturity. Kapag meron naman pong pagkakataon na makapagsama-sama dahil may mga SG, join tayo doon. Mga simpleng application lang po. Amen po ba? Kapag may prayer time at available ka naman, you go. Amen po ba? Mga simpleng application po about unity. Sa AG po, tama po ba? Kapag may AG, wag yung parang minsan na lang, isang beses na lang sa isang buwan o 2 buwan, absent ka pa. Kailangan join po tayo doon. Amen po ba mga kapatid? Nagde-desire ang Panginoon na ma-unite tayo dito sa KM. Pero hopefully, and Lord willing, ganun din naman yung mga puso natin. Amen po ba? Kung ito ay para sa ikabubuti natin, gawin natin dahil ang Diyos mahalaga ka sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Tayo po tayo saglit and let us give our lives to God. Ibalik natin ang buhay natin sa Panginoon. Tulungan nawa tayo ng Diyos, i-empower tayo, i-anoint tayo. Alam po natin na in our spirit, in our hearts, gustong-gusto po natin na sundin ang Panginoon.
Kaya kung meron po tayong ganitong desire, ina-acknowledge siya ng Panginoon. Manalangin po tayo. Amin pong itinataas sa iyo, O Diyos, ang aming mga buhay. Salamat po, Ama. Kami, Panginoon, ay inilagay mo sa pamilya na ito. Ito, Lord, ay desire mo. Nang bawat kumilala kay Kristo, nawa ay maging united. Dahil ginugusto po namin bilang isang pamilya dito po, Lord, sa KM, na kami, Lord, ay lumago spiritually, maging maayos po ang aming pananaw, ang aming pag-uugali, ang aming mga pananalita at mga gawi. Kaya Lord, salamat dahil Ikaw po, Lord, yung magbibigay sa amin ng patuloy na kagustuhan. Dahil Lord, kami, Panginoon, ay inilagay mo sa pamilya na ito. Binigyan mo kami ng pribilehiyo na maging anak mo, maging kaibigan mo, maging tagapagmana na kasama mo. Binigyan mo kami, Lord, ng matinding pribilehiyo. Kami, Lord, ay walang value kung wala ka. Kaya salamat, Lord, pinahalagan mo kami. Kaya, Lord, sa aming pagkakilala sa iyo, loobin mo nawa na kami, O Diyos, ay makibahagi, Panginoon, sa gawain na iniwan mo. Tulungan mo, Lord, kami ang buhay namin ay maging kasangkapan upang marami pa makilala sa iyo. At tulungan mo rin kami mga gagamitin mo na kami, Lord, ay mabago sa tulong at sa gawa ng banal na Espiritu. At may iba ang aming pananaw, may iba ang aming mga gawi, ang aming mga sinasabi, ang laging makita, Panginoon, ay si Kristo. Kasalamat po, Diyos, sa iyo. Mabuti kang Diyos at mahal na mahal mo kami. Kaya, Panginoon, ang panalangin namin ay patuloy mo kaming palakasin at gabayan dahil ang kaaway ay patuloy na nandyan. Kaya hinilin po namin naman na ingatan mo kami, proteksyonan mo kami mula sa gawa ng kaaway, mula sa pandarayan ng kaaway, mula sa kaisipan ng mundo, mula, Panginoon, sa kamay ni Satanas. At kami, Lord, ina-acknowledge po namin na ang aming buhay, Lord, ay nasa iyong mga palad. Kaya, Panginoon, salamat. Napakabuti mo. Salamat, Lord, sa awa mo. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa pag-asa. At salamat sa pagmamahal mo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay makakaupo na saglit. Bago po tayo dumako sa ating pagbibigay at announcement, sasaglitan ko na lang po din na ipaalala po sa ating lahat na magkakaroon po tayo ng ating anniversary celebration. Okay? Simpleng anniversary celebration. Pero kasama po nito, kadugtong po nito ay ang ating church outing. Kaya ang encouragement ko po sa inyo, mga kapatid, yan, at ganun din naman sa mga bata na, I think, kinakausap na naman sila nila Topper. Next week po, tayo ay mag-spend po tayo ng time from morning until siguro afternoon 5, not later, kundi early 5 o'clock siguro. Ano? Mag-spend po tayo ng time together. Dahil alam ko, busy kayo mga tao. Meron pa kayong ginagawa. Bukod sa pagpunta sa church, may iba pa kayong gawain sa hapon. Pero mga kapatid, I encourage you na maki-join po sa atin. Next week, meron po tayong anniversary celebration. Dito po tayo magsisimula. Ang ating service ay dito. Pero ang ating pong pagpapatuloy ng iba pang mga gawain
Iba pang mga programa ay doon po sa resort, sa Pulong, Pulong Tachaw. Parang nagkaroon tayo ng resort sa Pulong Saging. Ay, why not? Okay? Tutuloy po natin ang iba pang magawain doon po sa Ampe Resort, sa Tachaw. Okay? Kaya, mga kapatid, invite po natin ang ating mga parents, mga kiddos, invite po mga parents. At sa ating po lahat dito, invite po natin mga kapamilya po natin. Okay? Lahat po ay invited. Ngayon, ang pakiusap lang po sa atin, para magkaroon lang po tayo ng kaayusan, kailangan po natin magpa-register. Ngayon, kung hindi ka pa po nagpapa-register at hindi ka nakalista doon sa ikaw ba ay sasama, magpalista ka na ngayon. Okay? Ngayon, kung meron man kayong invite, kailangan nyo pa rin ipalista. Kasi lahat po dapat ay nakatala. Kasi ang ating pong inaalala dito ay ang ating transportation. Una, transportation. Kasi ang Tachaw po ay, I think, 30 minutes. Mula dito, siguro 20 minutes nga ganun. Mula dito hanggang Tachaw ay mga ganun, 20 minutes. At mahirap po magbiyahe, no? Para, no? So, kailangan, pag aalis po tayo dito, kailangan lahat ay nakasakay. O kaya, kung hindi man nakasakay, at so sobra, may babalikan. Okay? So, mamaya na yan. Alam mo? Okay po, transportation. Kaya kailangan po, bilang po ang lahat ng sasama, bata, matanda. Ngayon, kung ngayon, next week pa lang, Monday to Saturday, nag-i-invite kayo ng sasama po, kailangan nyong i-text. No? Meron naman po lahat ng messenger. Sino ba pwede i-text sa registration? Ate Sol, ikaw na lang. Ate Sol, no? Ikaw na lang po. Okay? So, malinaw po ba yon? Lahat po dapat ay nakaregister. Pangalawa po, meron po tayong, syempre, outing. So, ang outing naman, may swimming. So, sa mga bata po, kailangan ng parents kasama at na-orient na yan nila Topper sa taas kanina. At ang mga bata po ay kailangan din na magdala ng panligo. At sa lahat po sa atin, magdala ng appropriate na damit. Okay? Kailangan yung hindi nangungupas. Ganda-ganda ng damit mo, pulang-pula. Tapos pag tumalon ka, nangupas na, naging Red Sea na yung swimming pool nila Ara doon. Okay? Yun po, mga kapatid, alam niyo, yan po ay libre lang, no? Wala po tayong babayaran. Dahil sila Ara ay malugod na pinahiram sa atin yung day na yon. Kaya gawin po natin, kung tayo po ay gagamit ng swimming pool, yan po, mag-ano po tayo ng proper dress code. Hindi po nangungupas, kailangan yung palang dry fit yung tela. Okay? And wag nawa po tayong magkaroon ng parang mga damit or shorts or anything na medyo maikse. Okay? Wag na kayo mag-bathing suit or mag-two-piece. Wag na po. Dahil po, nakakaya po sa mga tropa. Hindi, wag nyo na. Wag nyo na pong gawin yon. Wag na po mag-swimming trunks yung mga lalaki. Shorts na lang din po yung pang-swimming. At meron po yung rash guard na yan. Okay po yung mga ganun pong dress code. So again po, ganun pa rin po ang ating gawi. Dito pa rin po ang ating simba, doon po ang ating lunch. Sa Ampe, sa Tachaw. Okay, ngayon, ito po ang ipapahabol ko. Ang ating pong magiging service next week. Nakalagay ba dyan, Timay? Nakalagay ba dyan? Service natin next week. Yung ating pong service next week ay early. 9 o'clock po. 9 o'clock. Kasi yung ating travel time, siyempre kailangan na natin ibawas. Kasi ayaw naman natin na parang pagdating po natin doon ay sobrang gutom na natin. Kasi 12:30 na tayo nakarating doon. Okay? So 9 o'clock po, i-remind po natin ng ating mga kapatid na 9 o'clock next week ang ating start.
Anong oras po ang ating start next week, mga kapatid? 9 o'clock. 9 o'clock nagsisimula na po tayo kasi kailangan po natin na makarating po doon na bago mag-12. Okay? At ganun din naman mga kapatid, sa ating pong mga food, ano po sinabi ko last time? Pwede po tayong magdala. Potluck po tayo. Kung ano po yung kayang kainin ng iyong pamilya, halimbawa po kayo ay 4 lang. So magdala po kayo ng pagkain na wag lalampas. I mean, pwede pong dapat sapat lang sa 4, pero pwedeng lumampas at maging para sa 10. Okay? Amin po ba, mas masarap yung yung ganyan sharing tayo ng food. Mas napaparami yung kain natin. Okay? So, bring your own food, families. Pwede kayo magdala kahit anong putahin ng ulam. Okay? Yung hopefully, hindi puro adobo. Dahil adobo ang pinakamadaling lutuin. O mag-iba naman kayo, magkaldereta o mag-ano kayo. Iba pa mga putahe. Yung chop suey, okay lang naman din yon. Wala pong problema doon. Okay, so ganun po ang ating gawin. And meron pa tayong mga programa kapag tayo po'y naandun pa. And then lastly po mga batid, magkaroon po ng special meeting. Meron po ako na-chat kanina, ang ating mga ministry head. May meeting po tayo after service. Kaya kailangan po kayo nandun para mai-polish natin ang iba pang mga usapin patungkol sa ating anniversary. Okay, so may question po ba kayo? May question po ba kayo about sa aking in-announce sa inyo? Wala naman po. Okay, so tinatawagan ko na. Ate Jen? Sige, tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob or giving. Sabi po sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth and win the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grains and your vats will overflow with good wine. Sige po. Masaya po tayong magkaloob sa Panginoon at sabayan po natin ito ng pag-awit. Give and it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give and it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give and it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. And it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Sige po, ipanalangin po natin ang offering. Panginoon, we thank you for everything na amin pong tinanggap mula sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan, sa amin, sa pagpo-provide niyo po ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. We thank you, Lord, sa strength na ibinibigay mo rin sa amin upang kami ay makatrabaho. Salamat din po, Panginoon, sa mga businesses na patuloy niyo pong tinutulungan, iniingatan upang lumago. Kaya naman, Panginoon, sa inyo po namin muli inilalapit ang lahat na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa. Ganon din ang iba pa naming mga kasama na nagdi-desire din na magkaroon ng pagkakakitaan. Lord, bless them. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lahat ng ito ay dinadalangin namin ng may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ni Jesus. Amen. Hello. Okay, para naman po sa mga announcements. Tithes and offering can be sent through BPI, Metrobank, and GCash. Prayer intercession every Saturday po, 9 a.m. dito po sa church. Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Facebook page, Instagram, Spotify podcast, and TikTok.
Birthday celebrants. April 23, George Hison. Mylene Berte. April 25, Minda Ormilio. Meron pa po ba? Wala na? Sige po, kantahan natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you. TSG po, Truth Seekers Group, Kaligtasan Lesson will resume on May 5, 2024. Special announcement, church anniversary, April 28, 2024, starts at 9 a.m. Anong oras po? Okay, yan. Malinaw po yan, ha? Meron pa po ba? Oh, yan na po yun. Sa Ampere Resort, ang ating church outing. Right after the service. Karagdagan po, meron po tayo ulit mga konting paninda dito. At hinihingi po namin ang inyo po muling pagtulong upang maubos ang aming paninda. Meron po tayo diyang bibingkang may latik at saka pakwan. Melon, ayan. Samahan niyo po kami sa amin pong At salamat sa Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon dahil patuloy po niya tayong binibless. Meron pa po ba? Wala na? Tatawagan ko po si Pastor. Okay, tayo po tayo lahat. Ngayon, bago tayo manalangin, mga kapatid, mga bata, yan, magkakaroon tayo ng, siguro ang tawag dito ay pre-game o pre-games. Ibig sabihin, magiging laro natin doon. Okay, so, ang ating pong ginagawa po ng mga nakaraang 5 weeks ay about sa family. Amen po ba? Ngayon, next week sa ating anniversary, ang buo ang pamilya. Naandun yung nanay, tatay, may anak, at naandun yung, sabihin na natin, may lolo't lola. So kapag ang pamilya ay kumpleto, listen, kapag ang pamilya ay kumpleto next week, pag sinabing kumpleto merong ding dress code. Ibig sabihin, kung ang iyong motif ay green, naka-green din lahat ng mga nanay, tatay, anak, o may apo, o mayroong lolo't lola. Basta, kung kayo po, ay sasali. Siyempre, next week na ito. Okay? Next week na ito. Kung kayo po ay sasali, yun po ang criteria natin. At pipili po tayo ng 5 pamilya na mananalo. Okay? Now, siguro, ang atin na lang din papremyo ay talaga naman mas maganda kung monetary. Okay, pera. So, ibig sabihin, next week po, may pag-games po tayo. Ngayon ko sisimulan, para malaman nyo na next week, hinahanap po natin ang pamilyang kompleto, may dress code, at nandun yung nanay, tatay, anak, o kung may lolo't lola, invite po natin. Okay po ba? Masaya po ba kapag sama-sama ang pamilya? Yan, kaya po next week, we will celebrate dito sa ating church as a family, and we will enjoy together with our own family. Okay? Okay lang na ganyan maingay. Okay lang na ganyan na makukulit. At least nasa church sila. Pangit naman kung makukulit sila, pero nandun sila sa sinihan, nandun sila sa kalye lang. No? Okay lang siguro yan. No? Tama po ba? Masanay na tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil meron tayong next generation. Okay? Panalangin po natin ang pamilya natin. Taas natin sa Diyos ang ating pamilya. Malalangin tayo mga kids. Okay, pagpe-pray natin ang ating pamilya na pagpalain ng Panginoon at tulungan. Malalangin po tayo. Maraming salamat po, Ama. Napaka-importante ang aming pamilya sa iyo. Kaya tinataas po namin na tulungan mo, Panginoon,
ang bawat pamilya na nandito. Kami, Lord, bigyan mo kami ng iisang desire at naisin sa aming mga puso ng aming mga kapamilya, mga magulang, mga anak, mga lolo't lola, mga kapatid, ay makakilala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, paano magawa ito. Gabayan kami ng banal na Espiritu. Palakasin kami at talagang magawa po namin na ma-share si Jesus. Ma-share ang kaligtasan na nanggagaling kay Jesus. Hindi po kami, Panginoon, papayag katulad mo na mga kapamilya namin ay pupunta, mapapahamak, Panginoon, at ang buhay nila, Lord, ay magiging malayo sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng matinding desire na ipakilala si Jesus at magkaroon talaga ng Christ-centered na family. Dahil kung ganoon, Panginoon, mas lalo mong pinagpapala ang family kapag naandun ka, nasa gitna po namin. Salamat po, Ama, sa iyo. Napaka mapalad kami, Panginoon, pinagpala. Dahil ikaw, Panginoon, ay sumasa amin. Kaya Lord, sa aming paglapit sa iyo, tulungan mo, Panginoon, ang bawat may mga karamdaman ngayon. Tinataas po namin ang bawat isa na dumadaing ng pain, ng merong pananakit sa kanilang pangatawan, mga organs. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw po humipos sa kanilang pangatawan. Ipatuloy namin tinataas, Lord, sila Ate Baby, Ate Annie, si Ate Dory, Panginoon, na may nag-undergo ng chemotherapy. Ikaw po, Panginoon, ang humipos sa kanya. Gamitin mo, Lord, yung mga iniinom nila at mga procedure, Panginoon, na ginagawa sa kanila. Lord, ikaw po ay maawaing Diyos, ikaw po ay mahabaging Diyos. Kaya sa bawat isa na may karamdaman na lumalapit sa iyo, dumaloy nawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanilang pangatawan. At pagalingin ito. At mabigyan ka ng kaluwalhatian at kaluguran. At sa bawat isa, Lord, na merong pangangailangan, Lord, ikaw po yung mag-supply, mag-provide ng mga pangangailangan financial. Ang aming mga kulangan, Panginoon, ikaw po ang magpupuno. At kung mayroon mang mga bayarin at gastusin, Panginoon, Lord, itinitiwala namin ito sa iyo. Dahil, Panginoon, ang supply mo, ang provision mo, Lord, ay unlimited. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na lalong manampalataya na meron kaming Ama na siyang nangangalaga sa amin. Kaya hindi kami mangangamba sa kinabukasan. Salamat po, Diyos, sa iyo. At sa bawat din nag-aaral, mga estudyante, bigyan mo ng wisdom, bigyan mo ng kasipagan sa pag-aaral, bigyan mo, Panginoon, ng protection, ilayo sa anumang aksidente, ilayo sa anumang kapahamakan, at mula sa gawa ng kaaway. Ingatan, Panginoon, yung lahat ng mga nag-aaral. At ganun din, Lord, sa mga nagtatrabaho. Salamat, Panginoon, sa trabaho na meron sila. Ito po'y galing sa iyo. Kaya, Lord, bigyan mo sila ng kalakasan at talagang pagbutihin nila, Panginoon, ang kanilang ginagawa dahil, Lord, ikaw din naman yung, Lord, yung nagpo-promote. Kaya, Panginoon, ingatan ito mga nagtatrabaho. Ilayo din sa anumang aksidente, ilayo, Panginoon, sa gawa ng kaaway, at ilayo, Panginoon, sa mga karamdaman at kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa pagpapagal nila. Salamat, Panginoon, sa ginagawa nila para sa pamilya. Ganon din, Lord, sa mga may business, palaguin ito. At bigyan sila ng wisdom para ito, Panginoon, ay mapalago pa. At salamat po, Ama, sa iyo. Lahat, Panginoon, ay galing sa iyo. Kaya, Lord, itinitiwala po namin na may pananampalataya sa aming mga puso na ikaw po ang Diyos na siyang nagmamahal sa amin. Kaya hindi po kami, Panginoon, magdududa, mangangamba. Bagkus, Panginoon, kami ay magkakaroon ng hope dahil ikaw po, Diyos, ang siyang aming tinitingnan. Ikaw po ang iyong pagmamahal ang aming nasa puso't isip. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakalinga mo sa amin. At ang church na ito, Panginoon, bigyan mo kami, Lord, ng desire na talagang spread ang gospel mo, maging ilaw at asin kami, Panginoon, ng aming family at ng community na ito. Salamat po, Ama. Salamat sa iyo.
At tanggapin po natin ang biyaya na nagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas at kapatawaran ng Panginoong Yesus, ang gabay, patnubay, at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Pagpalain po tayo ng ating Diyos sa buhay. Huwag po muna kayong uwi, meron po tayong pamerienda.